balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, 7:39 ng umaga. Tatak RMN. Ang baging yan mga kasama, hatid sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Hatid din sa atin mga kasama ni Member of Parliament Boots Malang, 1st District ng SGA, number 2 sa Balota sa ilalim ng BFP. Hatid din sa atin mga kasama ni Sultan Datuteng Gumbila, BFP Party First Nominee for Traditional Leader, number 5 sa Balota, at ni Dr. Tumanda Antok, BFP Candidate, 3rd District ng Cotabato City, number 1 sa Balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Convoy ni ICM makakuha tinabangan sa Dato Linsin Suwata. Headlines. COMELEC pinaimbisigan ang pananambang sa convoy ni ICM makakuha. Headlines. MILF nanawagan ng masusing investigasyon sa nangyaring insidente ng pananambang kay ICM makakuha. MNLF kinondena rin ang pananambang sa isa sa mga matataas o mataas na leader ng BARM. Headlines. 72,000 pesos halaga ng smuggled cigarette na sabat naman sa Parang Maguindanao Norte. Headlines. Karnap na motorsiklo sa Dato Muntawal na-recover sa Kalanganan 2, Cotabato City. Headlines. May 300,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa isang operasyon sa probinsya ng Sultan Kudarat. Headlines. HVI pa rin mga kasama arestado sa bypass sa Takurong o ng Takurong City PNP. Headlines. Samantala isang suspect naman arestado sa bayan ng Libak, baril at shabu na recover. Headlines. Suspect sa online threat na aresto sa Isulan, wanted sa 2 counts of estafa, arestado sa Takurong City. Headlines. Samantala UBJP, MILF nagdaos naman ng campaign rally sa Sultan Mastura. Mga lider at kandidato ng UBJP nagtipon sa Cotabato City. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama kanyo tagapagbalita, Radyoman Ebsabang. At Radyoman Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng ating mga balita ngayong umaga, inatasan ng COMELEC ang PNP at AFP na magsagawa ng masusing investigasyon sa pag-atake naman sa convoy ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa barangay Bito sa bayan ng Dato Linsisot, Maguindanao Norte. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mahalagang agad matukoy ang nasa likod ng insidente at mapanagot ang mga responsable sa election-related man o hindi ang motibo. Nangyaring insidente habang patungo sa Cotabato City ang convoy ng opisyal mula sa bayan ng Kabuntalan o Water Kabuntalan. Makarang manumpa bilang party president ng Bangsamoro Federalist Party. Nakaligtas naman at hindi nasugatan si ICM makakuha bagamat tinamaan ng mga bala ng baril ang kanyang armored vehicle at dalawang sasakyang convoy. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, baging yan at ito sa atin ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa Balota. RMN News. Maring kinondena ng Moro Islamic Liberation Front Central Committee ang pag-atake sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar makakuha kasabay ng panawagan para sa agarang pagtukoy sa mga responsable. Sa payag ilang oras matapos ang insidente ay giniit ng MILF ang pagtutol nito sa anumang uri ng karahasan at pananakot. Hiniling din nila ang patas at masusing investigasyon upang malinawan ang mga pangyayari at posibleng motibo sa likod ng insidente.
Iminungkahi pa ng MILF na gamitin ang mga umiiral na peace mechanisms gaya ng AJAG at CCH sa pangangalap ng impormasyon at pagpigil sa paglala ng sitwasyon. Nananawagan din ito sa lahat ng panig na manatiling kalmado at iwasan ng haka-haka o pagganti habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Narito balik natin naman sa atin ni Attorney Omar Yasser Sema, first nominee ng Bangsamoro Party or BAPA, number 2 sa balota. Nanawagan ng Moro National Liberation Front na nangagarang investigasyon matapos ang manoy tangkang pag-atake sa buhay ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makua sa pahayag ng MNLF Central Committee sa pamuno ni Professor Miswari. Sinabi itong walang pagkakaiba sa politika o interes ang dapat maging dahilan para gumamit ng dahas laban sa sinuman. Hiniling din ito ang patas at independenteng pagsusiyasat upang matukoy ang mga nasa likod ng insidente. Kasabay ito, hinimok naman ng MNLF ang mga leader at komunidad ng Bangsamoro na iwasan ang espekulasyon at walang basyang akusasyon habang patuloy ang ginagawang investigasyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:44 ng umaga mga kasama, ang baging yan at ito sa atin ni Attorney City Fahani S. Uyoden, fourth nominee ng Raayat Party, number 12 sa balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Itinuturing mga kasama ng Commission on Election na COMELEC na election-related incident ang pag-ambush sa convoy ni BARM in Chief Minister Abdul Rauf Makua noong Sabado habang patuloy pang bine-verify ng PNP at militar ang mga detalye ng insidente. Ayon kay Maguindanao del Norte, Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Butya, nagkikipag-ugnayan na sila sa mga security sector kabilang ang PNP at militar upang palakasin ang seguridad sa mga pangunahing daanan at maiwasan ang mga katulad na insidente, lalo na ngayong papalapit ang halalan. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Provincial Director ng PNP at mga commander ng militar habang nakaschedule ang pagpupulong kasamang iba pang security sectors upang at ang mga kinatawan mula sa mga munisipyo ng Maguindanao del Norte upang talakayin ang mga akbang sa seguridad. Kailangan natin higpitan pa ating security sa mga daan. Kasi nga kung nangyari yun sa Chief Minister ng BARM, how much more sa mga ibang kandidato. So in fact, closely coordinating with the security sectors, ating kasundaluhan ng PNP regarding sa nangyari and kung ano pa yung mga pwedeng gawin, ma-prevent yung mga similar incidents. Siyempre, initially we have to treat that as election-related incident. In all these circumstances, yun ang tinuturo. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Narito balita natin sa atin ni Edgardo Prof. Edgar Ramirez, first nominee, kumakandidato bilang kinatawan ng Settler Committee sa ilalim ng Crisol for Peace number 7 sa balota. Nasa red category na ang Balitang Cotabato. una sa red category pa rin, ayon pa kay Maguindanao Norte Provincial Election Supervisor Tony Mutya, ang siyang pinakamataas na security category, ang bayan ng Dato Institute Maguindanao Norte. Sinabi ng opisyal kabilang sa pangunahing rekomendasyon ang mahigpit na pag-secure sa mga pangunahing daan, lalo na ang mga lugar na itinuturing na ambush-prone area. Kasunod ng nangyaring insidente sa convoy ni ICM Chief Minister Abdul Rauf Makua, patuloy mang sinusuringan ng COMELEC kasamang security classification ng iba pang bayan sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Din is since what is under category red na siya Diba? So, yun na yung pinakamataas sa atin. Okay. Langan sa Maguindanao del Norte either orange or yellow. Pero ang the 2D is already red. Yun na, mataas na yung kwan doon yung kwan natin. Tulad ng RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama dito sa atin ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa balota. Mahigit 600 pulis ang nakalaan para sa seguridad sa Maguindanao del Norte bukod pa sa mga kasalukuyang puwersang nakadeploy sa lugar. Ayon sa COMELEC, pag-uusapan kasama ang mga law enforcement agencies kung kailangan pang dagdagan ng puwersa, partikular sa mga lugar na itinuturing na sensitibo sa seguridad.
Sinabi sa DXMY ni Maguindaro del Norte PES Attorney Muhammad Amel Butya na kabilang sa mga susuriin ang posibilidad na ilagay sa command and control ang ilang lugar. Kabilang na kapag nasa ilalim na ito, maaaring palakasin ang deployment ng mga pulis at iba pang security forces, kabilang ang pagtatayo ng mas maraming checkpoint at mas mabilis na paglilipat ng mga tauhan sa mga lugar na nangangailangan ng seguridad. Yeah, may mga parating na tayo dyan. In fact, nag-request tayo ng more than 100 na police. No? In addition pa dun sa nakalaan na dyan na i-augment sa mga forces dyan. Usapan din namin yan kung ano yung makabuti dyan. Kasi nga nung last year, nagdagdag tayo ng malaking pwersa. Napakalaki rin ng dato din sinsuan. So, kailangan din talaga ng maraming tao or security. Cure yung ating. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang balita nyo narinig katipo sa inyo ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa balota. RMN News, Diretso Balitang. Sa iba pang mga balita mga kasama, isang mangingisda na tagpuang patay habang patuloy na hinahanap ang kanyang kasama matapos kung silang pagbabarilin habang patungo sa kanilang palaisdaan o pangisdaan sa bahagi ng Barangay Balong Northern Kabutaran, Maguindanao del Norte. Sa report, kabilang sa mga biktima ang isang Halil Sula, Masla Mama at ang hindi pa natatagpuan hanggang ngayon. Natagpuan naman ang bangkay ng kasama nitong biktima matapos ang insidente na naganap pasado alas 8 ng gabi Kamakalawa. Kapwa residente mga ito ng Datupiang sa Maguindanao del Sur. Nanawagan naman ang pamilya ni Masla Mama sa sinumang may impormasyon na pwede makatulong para mahanap ang kanilang kinaroroonan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. 7:15 ng umaga mga kasama ang bahaging ito. Hatid sa atin ni Attorney Lanang Ali Jr., 19 nominee ng UBJP numero 13 sa balota. Naharang naman ang mga elemento ng PNP parang MPS at ang dalawang suspect sakay ng isang Suzuki minivan na may plate number MBS 5236 na may dalang illegal na kargamento sa checkpoint control ng 3rd MP 14 of 1st MFC RMFB 14A alas 10:30 ng umaga kahapon sa bahagi ng Barangay Sarmiento parang Maguindanao del Norte. Sa ulat mula kay parang MPS Acting Chief Police Lieutenant Colonel Mark Harry Buglosa, ang mga suspek ay kinilalang sina Aulama Sarip, 30 anyos at isang 16 anyos na batang lalaki, pawang mga residente ng Malabang sa Lanao del Sur. Nasabat ng PNP ang 40 rims ng Berlin at 45 rims naman ng Canon Menthol cigarettes na may estimated price 72,728 pesos and 55 centavos. Agad naman na dinala ang mga suspek sa kustodiya ng parang MPS at ang mga sigarilyo para sa dokumentasyon at naayong disposisyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:51 ng umaga. Ang bahaging yan mga kasama, tito sa atin ni Sultan Dato Teng Kumbila, BFP Party First nominee for Traditional Leader number 5 sa balota. RMN. Berry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkaisa, katarungan at magandang kinabukasan. Ngayong September 14, i-shape ang number 13 sa balota. UBJP number 13 sa balota. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number 1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP para sa bayan. BFP para sa hangarin. Inklusibo. Bangsamoro.
BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ang oras o mga kasama, 7:53 ng umaga. Ang bahaging ito atid sa atin ni Attorney Sheriff Abbas, UBJP candidate sa 1st District ng Cotabato City, number 1 sa balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Tuloy sa ating balitan mga kasama, na-recover naman ang PNP Station 3 ang isang Suzuki Raider 150 motorcycle na kulay itim at asul na may chassis number DL1 o DL11A 321746 at engine number CGA1 725373 na walang plaka alas 7:40 kagabi sa bahagi ng Purok, Bedtasin, Barangay Kalanganan, Cotabato City. Ayon sa ulat, isang alias Jerome ang nagtip sa City PNP na ang motorsiklong pinaghahanap ay namatangan nakaparada sa isang bahay sa nasabing barangay. Napagalaman ang Raider 150 ay pagmamay-ari ni Gori Mamasalagat, aktibong kagawad ng barangay Bulyok sa Pagalungan, Maguindanao del Sur, matapos makipag-ugnayan ng PNP Station 3 sa Dato Muntawal MPS. Dagdag sa ulat na i-blatter ang pagkawala ng nasabing motorsiklo noong August 11, 2026 sa nasabing bayan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Narito balita natin sa ating mga kasama ni Dr. Tumanda Antok, BFP candidate sa 1st o 3rd District ng Cotabato City, number 1 sa balota. Arestado isang high-value individual sa sinagawang bypass operation sa barangay Duca Esperanza, Sultan Kudarat Province. Nakilalang suspect na si Les Robert, 39 anyos, residente na nasabing lugar. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang 51 gramo ng Cebu na nagkakalaga naman ng 346,000 pesos. Batay naman sa estimated standard drug price na recover din ang dalawang pakete ng suspected Cebu, bypass money, cellphone, wallet at mga iba pang gamit. Pinangunahan ang operasyon ng Esperanza MPS. Nasa kustudiyan nito ng kapulisan habang manakumpiskang ebidensya naman ay inihanda na o hawak ng PNP habang inihanda ang kaso laban sa kanya. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:55 ng umaga mga kasamang baging ito at naman sa atin ni Attorney Lanang Ali Jr., 19 nominee ng UBJP number 13 sa balota. Dinampot naman ng mga pulis ang isang 39 anyos na high-value individual na si Ronnie, residente ng Barangay Fatima sa General Santos City, matapos makuha ng 50 grams ng shabu na nagkakalaga ng 340,000 pesos sa bypass operation sa Barangay EJC, Montilla, Tacurong City. Isinagawang operasyon ng Tacurong City Police Station at PDEA Sultan Kudarat 12 kung saan maliban sa nakumpiskang droga ay nasamsam din ang isang Android cellphone, XRM motorcycle at mark money na ginamit sa operasyon. Dinala na ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa PDEA Sultan Kudarat para sa kaukulang disposisyon. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Narito balita natin sa ating mga kasama ni Attorney Omar Yazar Sema, first nominee ng Bangsamoro Party, number 5 sa balota. RMN News. O number 2 sa balota. RMN News. Arestado ang isang 24 anyos na hinihalang sangkot sa illegal na droga sa bypass operation naman sa bayan ng Libak. Nasamsam sa operasyon ng PNP laban sa suspect na nakilalang si alias Arnel ang nasa 12.6 grams ng suspected shabu na nagkakalaga naman ng 86,156 pesos. Isang handgun na may mga balat anim na pera. Ang suspect ay nasa kustodiya na ngayon ng PNP habang inihanda ang kasong paglabag sa Section 5 ng RA o Section 5 at 11 ng RA 9165. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. 7:57 na po mga kasamang ating oras. Ang bahaging ito hatid sa atin ni Engineer Bay Ali S. Caron, 3rd nominee ng Bangsamoro Party number 2 sa balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Dagdag pa sa mga balita mga kasama, nagsagawa ng municipal level campaign rally ang UBJP MILF sa Sultan Masura, Maguindanao del Norte na dinaluhan ng mga lokal na lider at taga-suporta ng partido.
Kabilang sa mga lumahok ang mga kinatawan ng BAF Political Committee, ilang base at Brigade Commander, kabilang si Brigade Commander Abdul Basit Panansaran, gayon din si Sultan Mastura, Vice Mayor Haji Ismail Muradong, 3 konsyal at 3 punong barangay. Layunin ng aktibidad na palakasin ang koordinasyon at suporta ng mga lokal na leader para sa kampanya ng UBJP MILF na bahagi ng nagpapatuloy ng mga aktibidad ng partido sa iba't ibang lugar sa Bangsamoro bilang pag-aanda sa unang BARM Parliamentary Elections. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Balitang nyo narinig natin po sa hatid po mga kasama ni Anwar Yang Fighter Alamada, UBJP candidate na sa 5th District ng Maguindanao Sur, number 1 sa balota. Hatid din po ni Atty. Lanang Ali Jr., UBJP 19th nominee, number 3 naman sa balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sumayon kalipunan ng ating balitaan ngayong umaga ng Lunes, 17 sa buwan ng Agosto 2026. RMN News. Morning muna sa ating mga viewers, si Jade Yoka. Good morning po mga sir. Shoutout po kami dito sa may bahay sa Gang Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Morning. Ako'y at Mascud family. Morning, morning. Si Elmerson Ariston. Good morning Sir Erwin and Sir Ebs. Volume talaga radyo namin like Randy Protasio, Good Raven morning. Protasio, J.R. Ramos, si Roji Mopiang, Elmerson Ariston. Always kami nakatutok sa programa ninyo at sa lahat ng nakikinig ng DXMY. Greetings coming from Detoy Pedencio. Salamat in Sukran, DXMY. From Tatiana's Barbecue. Ayun. Hindi to. Ito sa baba. sa Morning baba. rin sa pa-shoutout ng mga pastors ng Holy Life Christian Ministry ng DOS North UP. Galing kay Sir John Dasulatan. Habol lang din natin si Daniel Kalubiran. Pastor. Higit sa lahat, kapayapaan. Ayun. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Yan na po mga kasama ng ating kalipunan ng ating balitaan ngayon pong araw ng Monday, August 17, 2026. Sa ngalan ng ating mga partners sa ating News Center, Radyoman Jules Di Mapalo, sa ating technical at digital, Radyoman Ricardo, Kuya Eric Madamba Jr. Kami po ang inyong mga nakasama, Radyoman Erwin Kabilbigan, Radyo Neb Sabang. Tatak Armen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.